Gusto po kayo lahat? Ang buhay ko ay pabanal ng pabanal, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, Palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya. Yan. Ay, gawin. Then, so ang ating kabinet, sabay-sabay tayo. So, 18 to 19, 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord. Our Lord Jesus Christ, ang ilang Almighty God, the Anointed One. Ang ating kultura naman. 1, 2, 3. I I'm am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm partnership with Christ. And I am not extreme. Sabihin mo nga sa kapatid mo, kapatid, hindi ka extreme. Yan. So, ang ating topic, ano kanina doon sa praise and worship natin. So, ang ating topic for the month of April, yung what's our topic, Daryl, for the month of April? All about? Power. Sabihin mo sa katabi, power. Power. Signs, wonders, and miracles. Now, and last week, anong discuss natin? First week, about living in resurrection power. No? That without the resurrection power of our Lord Jesus Christ, our faith is futile. Okay? So, napaka-importante na nabuhay na magmuli si Jesus Christ. Okay? And last week, authority of believers. No? Meron pala tayo, binigyan pala tayo ng authority. No? Sometimes, hindi lang natin nagagamit, or sometimes, hindi tayo na aware na meron pala tayong authority na pinagkalooban Lord. No? At dapat na-activate natin yon sa ating journey of faith. No? Kasi malaki ang role na binigay sa atin ng Lord para dumaloy sa atin itong signs, wonders, and miracles. Okay? So, ang title ng ating topic for today is Hawak ko ang big death. Ito, unlocking the power to command healing and deliverance. No? Paano natin ma-unlock na binigyan na tayo ng authority? Lahat ng believers, binigyan tayo ng authority to cast out demons, to heal the sick. Ang tanong, Pastor, paano natin ma-unlock yung power na yun? No. And there's a command. Paano kaya? Paano paraan? No? Na, di ba, sabi nga ni Bishop R, meron, ang every believer, ang every Christian, meron built-in power at taglay. No? Once na tayo tumanggap sa Lord, meron na tayong built-in power. It's just a matter of unlocking para magamit natin yung power na yan. Okay? So, ito yung topic natin for today. And ang ating verse sa araw na ito ay nagmula sa Book of Acts chapter 3, verse 3 to 6. Sabay-sabay natin basahin. Verse 3, 1, 2, 3. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked to receive an alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave heed unto them,
expecting to receive something from them. But Peter said, Silver and gold have I not, but what I have, that I give thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Okay? So, itong verse na ito ang ating pag-uusapan, no? Sa araw nito. And just to give you the context nung ating binasang verse. Merong mama na since birth ay paralisado na. No? So dahil there's a guy in the beautiful gate just sitting there from the day he was born, he was paralyzed. And then Peter and John came to this guy. But this lame guy, he is just expecting to receive alms, abuloy, or limos from Peter and John. Okay? Pero higit pa yung natanggap niya, no? Kasi natanggap niya yung kagalingan ng mula sa Lord. Okay? So, ating alamin, bakit ganoon ka-confidence si Peter? No? Bakit ganoon ka-confidence si Peter na sabihin, no? Just like our song kanina, no? Na there is power in the name of Jesus. No? I just want to speak the name of Jesus. And ganun yung nasa heart ni Peter, na alam niya na may gagawing miracle dito sa mamang ito. No? Just by speaking the name of Jesus. And kung ako yung nandun sa katatayuan or doon sa sitwasyon ng mama, nung lumpo or nung lame, ang sabi doon ni Peter, no, na silver and gold have I none. No. So, ikaw yung namamalimos, tapos sinabihan ka nung nililimusan mo, wala akong pera. Siguro, doon sa loob-loob nung mama, wala nang pag-asa. Walang gold, walang silver, meaning walang riches. At yun lang naman yung ini-expect niya ng mama. No? Pero yung gagawin, yung greater works na gagawin ng Lord sa buhay ng mamang yun, ay mas higit pang blessing ang kanyang natanggap. Amen. No? So imagine, from birth, no? Nung ikaw ay sinilang, ganun ka na yung paa mo, ibig sabihin ng lame since birth. Kasi pagka ipinanganak ka, magkaiba yung nalumpo ka because na-accidente ka, nabugbog ka. Iba yung nalumpo ka simula pagkaanak. Ibig sabihin yung muscles ng legs mo hindi na-develop. Hindi ka maalam maglakad, mag-balance. Yun ang challenge sa mama. No. Hindi ito yung na hulog sa ladder or na aksidente kaya nalumpo. No. Kasi yung gano'n, may tendency na gumaling talaga naturally. No. It's just a matter of lalagay ng semento, lalagay ng braces, and then eventually gagaling na. Pero itong case ng mamang ito, kakaiba. Because since birth, hindi na siya lumalakad. No. And yung paa niya talagang I don't know kung gaano kaliit kasi nga hindi na develop yung muscle.
Amen. So bakit si Peter ang ginamit ng Lord para mag-minister dito sa mamang ito? No? At bakit ganun ka-confidence? Ngayon kung babalik tayo few chapters back, natandaan nyo na si Peter denied Jesus 3 times. No? Bakit ngayon pagdating ng Book of Acts, ganun siya ka-bold? Ganun siya, no? Sabi nga sa song, I will shout from the mountains, Jesus in the streets. Lahat ng sulok ng pagsisigawan niya yung pangalan ni Jesus Christ. Ganun siya hindi na siya natatakot, no? Hindi katulad nung pinagkanlo ni Peter si Jesus Christ. Nung sinabi sa kanya ng mga tao, bakit kasama ka ni Jesus Christ? Hindi. Kakamali kayo. Baka namalipata lang kayo. No? Not only once, not only twice, but thrice. Tatlong beses niya deny Jesus Christ. No? Pero pagdating dito sa Acts chapter 3, kakaibang Peter na yung na-witness natin. Meron na siyang boldness. Meron na siyang confidence para sabihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, dito natin malalaman kung papaano natin ma-unlock at papaano nagkaroon ng confidence si Peter para sabihin niya at gamitin niya ang pangalan, the most powerful name, no? The name above all names, ng ating Panginoong Jesucristo. Number one reason is because Jesus is alive. Again, babalik dun tayo sa first week ng ating lesson, no? Living in the resurrection power. No? That because, no? Kasi kung titingnan nyo yung sequence of events nung si Jesus Christ ay namatay, no? Pinako sa krus, okay? Talagang tawag dito, sinigurado ng mga Romans, no? Na mamamatay talaga Jesus Christ by piercing yung saksakin dito sa tagiliran, no? Hanggang tumagos doon sa puso niya, sa lungs niya, no? Hindi lang siya pinako. So parang talagang ma-sure na talagang mamamatay si Jesus Christ, no? Yung mga Roman soldiers talagang na-perfect na nila yung crucifixion, no? Sila yung nag-perfect. Talagang masisigurado nila na patay talaga yung kanilang ipapako. Ganun katindi yung mga Roman soldiers. No? So, na-establish natin na namatay si Jesus Christ. Establish rin natin na siya ay nilibing. And then, after 3 days, no? Nabuhay siyang magmuli. Kahit pa tinampakan pa ni Pontius Pilate ng sangkaterbang mga soldiers yung kanyang libingan. No? Hindi yun nagpaawat. No? At nabuhay na magmuli si Jesus Christ. That alone, brothers and sisters, mga kapatid, is enough reason for us, no? Na magkaroon tayo ng confidence, no? Na gamitin yung name Jesus Christ, no? Sa signs, wonders, and miracles. Amen? No, kaya si Eric, sabi niya kanina, meron daw Muslim na nag-aaral sa kanya, nangangaral or
trying to convert her to Islam. No? No. So, if I was in her case, or nandun ako sa sitwasyon na yun, no, I will try to make a dialogue. No? Makikipag-usap ako sa kanya. No? He can explain to me, no? Sabihin niya kung ano yung gusto niyang sabihin. Pero, bigyan mo rin ako ng opportunity na explain ko yung faith sa kanya. No? At yun yung sasabihin ko sa kanya. Kasi magkaiba yung point of view ng Islam sa Christianity in the sense of resurrection. Kasi sa Islam, hindi pinako si Jesus Christ. They believe na naparito si Jesus Christ, no? But different story yung sa kanila. No? Kaya, napaka-importante yung resurrection story, no, in our faith. Because of the resurrection ng ating Panginoon Kristo, we have the assurance, we have the confidence na gamitin yung kanyang pangalan. No? Kasi kung hindi siya nabuhay na magmuli, no, visit lang din yan ng mga sinasamba ng mga Muslim. Si Muhammad namatay. No? And all the religion namatay lahat. Tangis Jesus Christ lamang ang unique, no? Namatay siya para pagbayaran yung ating kasalanan, and then nabuhay siya magmuli at umakyat sa langit kasama ng ating Diyos Ama. Yun ang kaibahan natin. No? Kasi kung hindi nabuhay na magmuli, sabi ko nga, kalimutan niyo yung Kristyanismo. At lahat ng ipinangako ni Jesus Christ, kalimutan niyo na yon. Pero kung Jesus Christ conquered the grave, nabuhay siyang magmuli, then meron siyang authority na sabihin at panghawakan natin yung kanyang mga promises. Now, kasi lalabas, maliit na bagay na lang yung mga healing, yung provision, yung restoration. Maliit na bagay na lang yun. Compare dun sa pagkabuhay ng magmuli ni Jesus Christ. That's the greatest miracle na nangyari sa Bible. No? Kung tatanungin kayo, ano yung pinakamalaking or greatest miracle sa Bible? Yun yung resurrection ni Jesus Christ. Wala nang iba. Because dun naka-anchor lahat ng miracles. Kung napagtagumpayan Jesus Christ yung grave, yung ibang miracles, sisiw na sisiw lang. No? Kaya naman, ganun ka-confidence si Peter na gamitin ang powerful name ni Jesus Christ. No? So, lahat ng sinabi ni Jesus Christ, no? Lahat ng kanyang mga promises, tiyak, no? Tiniyak ng Lord na may mangyayari. Kaya, mga kapatid, kung tayo ay sometimes we are nagda-doubt pa rin, sometimes tayo ay kini-question pa rin natin na kaya ba akong gamitin ng Lord? Or meron bang role talaga na gagamitin ng Lord para sa akin to expand His kingdom here on earth? And the answer is yes. Because the time na ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, nailagay na rin sa iyo yung indwelling ng Holy Spirit nasa sa atin.
Hindi lang natin nagagamit, but we are sealed with the Holy Spirit. Sabi dito sa Isaiah 53 verse 5, no? Lagi natin itong ginagamit o naririnig, no? Especially sa mga pag-pray natin ng mga may sakit, no? Sabi dito, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. So marahil matatanong natin, bakit ba kailangan pang dumaan si Jesus Christ sa paglalapig o bakit kailangan pang dumaan sa pagpapako sa krus? Pwede mo mamatay na lang si Jesus Christ, bayad yung ating sins. No? Kasi dahil doon sa kanyang mga latay, tayo ay gumaling. No? Kaya lahat ng ating mga sakit at karamdaman na iniinda, no? Ito yung ating verse na laging paghahawakan. Ito yung lagi ating i-declare sa lahat ng may mga karamdaman. No? Na sa kanyang latay na tinamo, tayo ay gumaling. No? And sometimes, nangyayari yung, ang tawag yung digital either healing and deliverance. Alam niyo, may kausap ka sa messenger. And then, magre-request siya, kapatid, pwede mo ba panalangin, medyo masakit yung aking likod o ano mang parte ng katawan. No? And I would try to, yung i-lay hands pa rin. No? Nakatapak dun sa cellphone ko yung kamay ko. And then, i-extend ko itong, i-expand ko itong verse na ito. No? Not just on this verse, but I will try to expound it, no? Na sa pangalan ni Jesus at sa kanyang mga latay, ikaw ay gumaling. Salamat, Panginoon God, at pinagkalooban niyo po kami ng kagalingan. Lord, anuman ang nagkukos ng kasakitan sa kapatid kong ito, sa pangalan ni Jesus, patuloy niyong iparaan sa kanyang kagalingan. In Jesus' name. So, hindi limited ng space, time, and matter yung miracles, signs and wonders ng ating Panginoon. Even sa mga panahon ngayon, no, na sobrang digital na, no, we can extend the blessing and favor and healing na nanggagaling sa Panginoon. Kaya ito rin yung reason kung bakit sobrang confidence si Peter na gagaling itong mamang ito. Naalala niya, Isaiah 53:5, by His wounds we are healed. Ba? Kahit pa ito'y mamang ito'y may sakit mula pagkabata, mula pagkapanak, ay alam ko may gagawin ang Lord na miracle sa mamang ito. Kaya naman, nung ipinag-pray niya, simple prayer, no? Silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ, rise up and walk. No? Just 2 sentences, no? And then miracle happened. No? Kaya yun yung unang natin, yun yung unang reason kung bakit meron tayong confidence, meron tayong authority, no? Para daluyan tayo, maging channel tayo ng signs, wonders, and miracles.
No, maraming churches nowadays, no, na uh, sinasabi nila na full gospel. No? Kaya yung verse natin kanina, yung Romans 15:19. No? Maraming nag-claim na full gospel kanyung church na ito. Pero hindi na naniniwala sa signs, wonders, and miracles. No? Pero yung Romans 15:19, sinasabi doon na kung ikaw ay totoo nagpapalaganap, nag-spread ng gospel, you should believe in the signs, wonders, and miracles. No? Kaya yun yung yun ang ating church, no? The J1 family is an apostolic church. Meaning, we believe sa inner healing and deliverance, we believe sa signs, wonders, and miracles. Because some other churches, no, they are saying yung signs, wonders, and miracles natapos na ng panahon ng mga apostles. No. But tayo, naniniwala tayo na magpahanggang ngayon, ginagamit pa rin tayo ng Lord. Para ma-witness natin, para ma-demonstrate natin yung kanyang signs, wonders, and miracles. Amen? And I will proceed dun sa next reason kung bakit. Ano yung reason ni Peter? It's because of the power of Jesus' name. Alam niyang may power dun sa pangalan ni Jesus Christ. No? Yun ang sinabi niya, no, ni Peter, no? Silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ of Nazareth. No? Kasi nung panahon na yun, maraming common yung pangalan Jesus. Common. Parang Jennifer Salayo. Common yan eh. Pero talagang pinpoint niya, no, ni Peter, Jesus of Nazareth. So, ibig sabihin, siya talaga yun. Siya yung nag-iisang Jesus na yun. No? Hindi yung sinabing Jesus of Perth or Jesus of kung saan man. No? Pag sinabi niya Jesus of Nazareth, Jesus Christ talaga yun, yung ating Lord. No? Kaya yun ang ating gagamitin every time na tayo ay kakast out ng demons, mag-pray ng may sakit, no? Jesus of Nazareth. No? And kung alam natin, no? Kung alam natin yung power na nanggagaling sa name, no, ng ating Panginoon Jesucristo, hindi natin yung gagamitin, no, sa walang kabulahang bagay. Do not use the word of God, the name of God, in vain. No? Napaka-powerful niya. No? Pero nakakalungkot, no? May naririnig tayo na ginagamit sa mga walang kabulahang bagay. No? Yung name niya is above all name. Yung name niya is a powerful name. No? Yung name niya ang siyang daluyan ng miracles. Bakit natin gagamitin yun sa walang kabulahang bagay? Amen. Sabi dito sa John 14:34. Sabi dito, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. No? Yun yung assurance na binibigay sa atin ng Lord. And
Jesus Christ, no? Siya yung nagsasalita nung time na ito. No? Whatever you ask, no? Na makakapag-glorify sa Diyos Ama, no? Ask me anything in my name and I will do it. So, ano man yung mga pinag-pray natin, no? That's why we are declaring the name of Jesus, no? Sa ating mga prayer request, no? Sa ating mga prayers, no? Every Tuesday, prayer meeting natin, no? We always say in the name of Jesus Christ, no? Ito man ay problema natin in our emotional or in our career, in our relationship, no? Let's hold on dun sa power ng name of Jesus Christ. Lest tayo yung binigyan ng authority, no? Believer's authority na gamitin yung powerful name of Jesus Christ. And just like Peter, nung siya ay nag-pray, nag-minister dito sa mamang ito, no? Ginamit niya yung powerful name of Jesus Christ para ma-receive ng mamang yun, yung miracle na yun. And this is Jesus telling to us, whatever you ask for anything in my name, I will do it. No? So kung tayo ay nasa middle ng kasakitan, nasa middle tayo ng problema, no? Huwag tayong magdadalawang isip, no? Na lumapit at sambitin yung kanyang powerful name, the name of Jesus Christ. Dahil tanging siya lang ang mag-re-release, no? Siya yung gagawa ng kaparaanan to receive the miracle, no? Doon sa ating pinag-pray. Faith doesn't fold its hands. Faith opens its mouth. No? So, nung time na nag-declare, nag-pray, or nag-minister si Peter, no? Expecting yung mama na bibigyan siya ng limos, no? Ang sinabi niya is more powerful nung sinabi niya yung name ni Jesus Christ at binigyan ng assurance yung mama, no? Na siya ay gagaling by saying, no? Kaya yun lagi yung ating declaration eh. So umpisa pa lang ng ating preaching, ba? Ang buhay ko ay pasayang-pasaya, palusok ng palusok, pasaya ng pabanal ng pabanal, pabuti ng pabuti, no? Life and death is in the power of our tongue. Those who eat its fruit shall receive it. So ano ba yung lumalabas sa ating mga bibig? Ito ba yung faith na nanggagaling sa Panginoon? No? Na maging daluyan tayo ng miracle? O ito'y puro mga negatibong bagay? Ito ba ay puro na lang ang tawag doon, yung defeated mindset, no? Na kung tayo ay naniniwala na may gagawin miracle ang Lord, hindi na dapat natin yun sinasabi, hindi na dapat lumalabas sa ating mga bibig yung mga ganung bagay, no? Tayo mismo yung magiging source of hope, tayo mismo yung magiging channel ng miracle sa ibang tao, no? Para kumilos ang Lord sa atin. Amen? And during that time, no, merong mga gumaya kay Peter.
yung anak ni Siba, no? Napanood si Peter na nagpapalayas ng demons, nagpapagaling ng mga may sakit. At napansin niya na sinasabi lang pala yung name ni Jesus Christ. Ayun ang ginawa ng mga anak ni Siba. No? So sabi dito sa Acts 19:13, sabi dito, a group of Jews was traveling from town to town, casting out evil spirits. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation, saying, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. Anong balik dito? Sinabi na, Pastor, sabi mo yun, i-command lang, gamitin yung name ni Jesus Christ. Ano yung mali dito sa verse ito? Whom Paul preaches to come out. Kumbaga, ganito yung kanilang, ganito yung ginagawa. No? Kakast out daw ng evil spirits. No? So, ang ginagawa nila, sa pangalan ni Jesus, na ipinipreach ni Paul, lumayas ka. Sabihin ng devil, kilala ko si Paul. Kilala ko din si Jesus Christ. Pero sino ka? Who you? Sabi ng devil. Hindi pwedeng ganon. Kung gagamitin mo yung name Jesus Christ, make sure meron kang personal relationship sa Kanya. Kailangan kilala mo yung Jesus na pinipreach mo. Hindi lang basta narinig mo, na-witness mo, si Peter, ganun lang pala, simple lang pala ginagawa ni Peter. Sabihin lang pala ang name Jesus, ayos na. No? Again, yung power, kailangan meron kang personal knowledge. Meron kang personal relationship. No? Hindi pwede yung second-hand knowledge. No? Nakikigaya ka lang, nakikiuso ka lang. Kailangan meron kang sarili mo. Meron kang story, Jesus Christ story sa buhay mo. Hindi pwede, narinig ko lang kay Ate Oye na pag pala sinasabi natin yung pangalan ni Jesus Christ, tayo umagaling na. Ikaw mismo, dapat ma-discover mo yun. That there's a power in the name of Jesus bago mo gamitin yun. No? Kasi pagka, alam mo yun, pagka meron kang personal relationship sa Panginoon, no? And tinawag ka to minister. It's either mag-cast out ng devil, it's either mag-heal ka ng malayo ka pa, amoy na ng devil. No? Hindi ka pa nakakapag-lay hands. Yung devil nag-aano na yan, nagraratal na yan. Amoy ka na. Ganun ka powerful, no? Kung tayo ay may personal relationship sa ating Panginoon. Amen? So again, because of the power in the name of Jesus Christ, no? Yun yung ating tinatayuan, yun yung ating pinanghahawakan, no? Para tayo ay magamit ng Lord sa signs, wonders, and miracles. Amen? So, ang tanong, kilala niyo ba si Jesus Christ? Amen. Isa pa, kilala niyo ba si Jesus Christ? Amen. Amen.
unlock natin to command inner healing and deliverance, no? Let's have a personal relationship sa ating Panginoon. No? Last reason, because Jesus gave us the authority. No? Sabi sa Luke chapter 9, when Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority. Sabihin nga natin, power and authority. Power and authority. Isa pa yung malakas. Power and authority. Power and authority. Yeah, may authority na to drive out all demons and to cure diseases. And He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. No. Pinagkalooban tayo ng Lord. No? Binigyan tayo ng power and authority. No? And we differentiate, no? Last week, we differentiate power and authority. No? Pero hindi lang tayo binigyan ng Lord ng power, hindi lang tayo binigyan ng authority. Binigay sa atin power and authority. No? Dahil alam niya, no, na tayo ay may kakaharaping battle. But dito, na-assure na natin, no, na lahat ng klase ng demons, lahat ng klase ng diseases, kasakitan, ay gagaling. That's the assurance na binigay sa atin ng Lord. That's our confidence, no? Na mag-minister sa lahat ng may masakit, na mag-minister sa lahat bakit? To proclaim the kingdom of God and to heal the sick. The more ang church nagpa-practice ng inner healing and deliverance, the more ito lalang mag-multiply, mag-expand. No? And yun yung reminder sa amin, no? Ni Bishop Art, no? To always, no, practice, demonstrate inner healing and deliverance. No? Walang JA1 church na hindi nagde-deliverance. Yun yung mandate na binigay sa amin ni Bishop Art. And that's why we are moving to the Apostolic Church. No? Yung ginawa o binigay ng mandato ni Jesus Christ sa kanyang 12 apostles, ganun din yung binibigay sa atin ng Lord. Bakit kamo tayo lalago at magbubultiply kung tayo ay nagpa-practice ng inner healing and deliverance? No? Kasi during the time ng apostles, in one day, thousands yung nako-convert. Bakit kamo? Kasi nakikita nila yung signs, wonders, and miracles. No? And tayo mismo, kung tayo, no, every day, may pinagpipray tayo na unbeliever man or believer na hingi sa atin ng prayer na magpagaling, no? Huwag natin ipagdadamot yun. It's because once na nararamdaman nila, na-witness nila, aba, totoo nga pala. Totoo itong J.A. Walpert na ito. Kasi
naranasan ko mismo yung kagalingan nung pinag-pray ako ng taga-JA 1/3. Makukurious na ngayon na sila. Malalaman na nila ngayon, kapatid, kailan gawin yung anong oras ang inyong worship service? Alas 9 sa Pentecost Community Center. Invited ka, kapatid. No? Kasi meron na silang experience. Na-demonstrate natin sa kanila nung pinag-pray natin na yung talagang karamdaman ay gumaling at na-receive nila yung gift of healing. Ngayon, makukurious na sila na dumalo sa ating gawain. At sa ganung paraan, mabilis lalago ang isang simbahan. That's why Bishop Art always reminding, no, sa lahat ng church ng J1, all throughout the globe, no, na always demonstrate yung inner healing and deliverance. Kasi napakarami ng nangangailangan sa mga panahon ngayon. Napakaraming tao, no, hindi lang ito yung physical sicknesses, nandiyan yung emotional, no, na hindi kayang gamutin ng Panadol, hindi kayang gamutin ng X-ray, no. Tanging ang pangalan lamang ng ating Panginoon ang makapagpapagaling. And also, yung pagkakasap ng David, yung mga may karga, no? We have this mandate, we have this ministry, no? Napaka-unique, pero sa body of Christ, dumadami na rin po ang nagpa-practice ng inner healing and deliverance. No? Kahit yung ibang dating medyo may down sila, ngayon, because of the Apostolic School of Deliverance na inopen ng ating church, no, through the life of Bishop Art, no, marami na yung nagpa-practice ng inner healing and deliverance, no. And man, dito sa sa ating reason, no, because Jesus give us the authority, no, kailangan natin gamitin iyon, no. Yung power and authority na binigay sa atin ng Lord, gamitin natin. Kasi once na hindi natin ginagamit, then ano yung sa parable of the talent, ibibigay sa iba na gumagamit, no. Nasisiyahan ang Lord, no, sa mga taong walang kapaguran sa inner healing and deliverance. Kaya the more ikaw nagpa-practice ng inner healing and deliverance, the more na magpapadala ang Lord sa iyo ng i-minister mo. No, so sa first day, sabihin natin na may pinag-pray ka, gumaling, no? The next day, may dalawa nalalapit sa iyo. Kapatid, pag-pray mo nga ako. Dalawa. The next day, 4 na. No? Kasi yung true word, yung word of mouth, sabihin niya, hoy, pumunta ka mo kay magpapray ka magpapray over ka kay kay Oli, at yun nung isang araw, pinag-pray sa sakit ng likod ko. Nawala yung ko. No. Ngayon, pagka naranasan nila yung kagalingan na yun, sasabihin nila sa ibang tao. Kaya sa padami. No? Yung ating may minister. No? Amen. At hindi tayo makakaramdam ng pagod. Bakit ka mo? Because the joy of the Lord is our Strength. yan, strength. Sabi yan ni Nehemiah. No? Tanggap lang tayo ng tanggap. No? Pray lang tayo ng pray. No? Marahil kung tao tatanong, bakit ikaw kadami-dami ng
gumagaling pagka pinag-pray over mo sa mga may sakit. Eh dahil marami akong pinag-pray. Pero kung limited lang pinag-pray mo, 2, 3, kakaunti talaga. No? Pero the more na tayo pinag-pray, no, hindi naman tayo nagpapagaling. Ang Lord pa rin nagpapagaling. Gagamitin lang tayo bilang daluyan ng kanyang pagpapala. Kaya kung tayo mismo ay pinapractice natin, dinedemonstrate natin yung miracles, signs and wonders ng Lord. And then, this church, itong building na ito, sisikip to. No? Baka i-occupy na natin itong buong building na ito. O yung mas malaking, dyan. Hall dyan. No? Kasi may nakikita ang tao. May resulta. No? Parang ikay, parang bawal, titinda ka ng chicken soup. ng skincare. Sinong gustong gamitin ng bibinta ka ng skincare trial. Now, sabi, ari kung patanggal ng pimples, ay nagtitinda ng puro tagahawan. Maniniwala ka kaya? Baka sabihin, try mo muna effective. Pagka pumilis yung inyong balat, hindi sa kami bibili. No. Ganun din sa atin. No. Tayo pa-practice ng inner healing and deliverance. May nakikitang resulta, may nakikitang miracles, ang tao, hindi mo na kailangan pang magtawag dyan. Kusa yan, lalapit yan dito. Hindi mo na kailangan pang magsaulo ng Romans 3:23 at saka 6:23 para mag-evangelize. Yung palang miracle is na priso. Na sumamba sa Lord. No? But first, they need to see the result. They need to witness first. No? Especially mga unbeliever, to see is to believe. Mga yan. No? Pag nakita nila, talagang totoo yung sinasakmang Diyos dun sa J.A. Wamberg, dun tayo. At alam natin na may resulta yung mga prayers na ginagawa dun sa simbahang iyo. Amen? So sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, simula ngayon, mag-i-inner healing and deliverance tayo. Yan. John 14:12-13, sabi dito, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works, sabihin nga natin, greater works than this, he will do. Because I go to my Father, and whatever you ask in my name, that I will be glorified in the Son. Amen. Anong ibig sabihin nitong talata nito? No? Greater works than this, he will do. Ibig sabihin, kung tayo binigyan ng power and authority ng Lord, greater things pa daw yung ating magagawa. Kung ano yung ginawa ni Jesus Christ and all of the apostles, mas higit pa yung gagawin natin na miracles. No? Sinong excited dito? Amen. Sa greater works na gagawin sa atin. Amen. No? Imagine mo, yung si Peter, nag-pray, nag-minister doon sa mamang lumpo, gumaling. Kung tayo mismo, kung sinasabi ng Lord, na may greater works, mas mahihigitan pa yung ginawa ni Peter, baka ako magluluntad din sa labas, sa sobrang kagalakan, sa sobrang joy,
No? Na meron pala tayong authority, meron tayong power, built-in power na binigay sa atin ng Lord. No? Yun. No? Ibig sabihin, God as Jesus Christ, na maging daluyan ng kanyang miracles, wala na siya victory. Kaya sinabi niya, because I go to my Father, no? At kami sakit, kaya this greater force sa kanya. Ipagkaloob at ipakita natin, i-demonstrate natin na miracle ng Diyos. That's the beauty of this verse. Kung kayo man ay nagdadalawang isip, parang may doubt pa rin sa heart nyo, sa mind nyo, na kayo gagamitin ng Lord mightily sa kanyang ministry, then ito na yung assurance ng Lord sa lahat ng believers, sa lahat ng kanyang mga anak, na tayo ay may hihigitan pang gagawin. No? Because we have this mandate, no? Whatever you ask in my is the key that heaven has already authorized. Nasa ating mga labi ang susi. Binigyan na tayo ng authority ng Lord. Pero kung ang ating mga labi, ang ating mga command ay tiog, hindi natin napapalaganap ang signs, wonders, and miracles. So today, let's start commanding. No? Let's start commanding. Kung ano yung binigay na power and authority sa atin ng Lord. Ay faith. Kung tayo naniniwala, kung tayo ay kumbinsido, mayroon tayong confidence sa ating sarili na gagamitin tayo ng Lord sa mga miracles na ito. No? And today, no, as we end up, sabi dito sa conclusion, now go, walk out differently. When you pass the beautiful gate tomorrow, don't toss a coin. Look at them. Speak to them and watch what God does with a mouth that finally believes. Amen? So itong bagay na ito, no? Again, we go back to the story ng Acts chapter 3. Nung si Peter ay nag-minister doon sa mama. No? Imagine the agony, yung problem na matagal nang iniinda ng mamang yun.
But it only took a matter of seconds or minutes nung na-receive nung mamang iyon ang miracles na galing sa Lord. Just by confessing, declaring the powerful name of Jesus. Sabi niya, silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. No? And we need to unlock. Paano natin ma-unlock itong mga authority and power na binigay sa atin ng Lord? First, we need to have a personal relationship sa Panginoon. No? Maniwala tayo na si Jesus Christ ay nabuhay ng magmuli. And maniwala tayo na powerful ang name ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Amen? So today, I would like to minister to each and every one of us, no? Na tayo ay kikilos in the direction of Apostolic Church. Meaning, from this day forward, magiging Peter na tayo. Na sa lahat ng nagpapapray over sa atin, no? Tayo yung gagamitin ng Lord. No? Para dumalo yung kagalingan sa mga taong yun, para ma-deliver against any kinds of bondages, any kinds of evil. No? Kailangan natin sa mga panahon ngayon na tayo ay tumayo, no? Para mag-minister sa mga may sakit. Amen? And the first step para tayo magamit ng Lord mightily is to humble ourselves. Kung meron pa tayong mga tinatagong pain, kung meron pa tayong tinatagong mga hidden sin, today is the right time to confess sa Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. I want you to close your eyes. I want you to seek your heart. Lapit tayo sa Panginoon. Humble ourselves. Hallelujah. Come on, church. Let's draw near to God. Lapit, lapit. Hallelujah. Meron kang
iniindang sakit sa iyong tiyan. Meron kang galit sa iyong AG leader. Meron kang galit sa iyong mga kamag-anak. Meron kang galit sa iyong pastor. May tampo ka sa trabaho mo. Matagal ng sakit sa iyong paa na hindi mo alam kung kailan matatapos. Meron pa rin unforgiveness sa heart mo na magpahanggang ngayon. Galit na galit ka sa taong iyon. Mga kapatid, let's humble ourselves. Lapit sa Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ang mga anak mo, Panginoon, ay lumalapit, Panginoon, sa iyo, Lord God. Nagpapakumbaba, Panginoon, Lord God. Lord, hindi po namin magagawa, Panginoon, Lord God, kung kami, Panginoon, ay punong-puno ng galit sa aming mga puso. Kung kami mismo, Panginoon, Lord God, ay hindi kaya magpatawad, Panginoon, Lord God. Lord, hindi po namin, Lord God, magagawa ang greater works na pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, sa araw na ito, Panginoon, Lord God, kami, Panginoon, Lord God, ay nagpapakumbaba. Hinuhubad po namin, Lord God, ang pride sa aming mga puso, Panginoon. Naalis po namin, Lord God, ang unforgiveness, Lord God, in our hearts, O God. Lord, patuloy po kami, Panginoon, Lord God, sumasamo sa iyo, Panginoon. Patuloy po kami, Panginoon, Lord God, dalapin, Panginoon, sa inyong banal na trono, Lord God, upang ma-witness po namin, maramdaman po namin, Lord God, ang inyong po, Panginoon, Lord God, power and authority sa amin, Panginoon. Come on, church. Let's remove those unforgiveness, lahat ng chains, lahat ng tinik, lahat ng balakid, right now, in the mighty name of Jesus. Remove in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Rabba Baba Shanda Rahanda Rashande. Ya Baba Shanda Rahanda Rah. Ya Baba Shanda Rahara. Receive J. Waldberg. Receive the healing. Receive the power and authority. Hallelujah. Hallelujah. Receive the powerful name of Jesus Christ. Receive. Come on. Hallelujah.
Hallelujah. Let's speak to the Lord with humbleness in our hearts. Sige, kapatid, malaya kang sabihin sa Panginoon. Ano man ang iyong pabigat sa iyong puso right now, kapatid, huwag mo itindihin kung ano yung naririnig mo sa katabi mo is between you and God. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Nalulugod ang Lord sa mga taong mapagpakumbaba. Nalulugod ang Lord sa mga taong, sa mga anak niya na patuloy na nagdidepende sa kanyang power, sa kanyang authority. Lord, without you, Lord God, we are nothing, Panginoon. Without you, Lord God, hindi po namin, Panginoon, Lord God, mape-perform the signs, wonders, and miracles, oh God. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord God, linisin niyo po, Panginoon, Lord God, ang aming puso at isipan, Panginoon. Come on, Lord. Minister to us. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, kumilos ka, Panginoon, sa iyong mga anak. Kumilos ka, Panginoon. Paranas mo sa amin, Panginoon, agad. Ang signs, wonders, and miracles, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, agad. Lumalapit po kami, nagpapakumbaba, Panginoon. Hallelujah. Di ko kaya kung wala ka, Kristo. Nahabagan ako ang buhay ko. Yes, Lord, we offer, Lord God, our lives to you, Panginoon. Malaya ka, Panginoon, Lord God. Lord, we will obey. We will follow you, Lord God, all the days of our lives, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we extend this prayer, Panginoon, sa lahat, Lord God, na may mga karamdaman, Panginoon, Lord God, watching online. Lord, I extend, Lord God, this mighty healing hand, Panginoon, sa lahat na may mga karamdaman. Paranas mo, Panginoon, Lord God, ang iyong kagalingan. In the mighty name of Jesus of Nazareth. That by your stripes, we are healed. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kumikilos ka, pinararanas mo, Panginoon, kagalingan sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, sa nalalapit, Lord God, as we nearing, Lord God, to the end of age, Panginoon, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, Lord God, that greater works, Panginoon, grabe, Panginoon, Lord God,
Ang ipaparanas mo, Panginoon, miracles, Panginoon, Lord God, sa mga susunod na araw, linggo at buwan at taon, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, dumaloy, Panginoon, kagalingan sa katawan, Panginoon, Lord God, na may mga karamdaman, Panginoon. Watching online and dito sa church, release and receive the gift of healing in the mighty name of Jesus of Nazareth. In the mighty name of Jesus. Yes. Lahat ng bukol, lahat ng tumor, tinutunaw namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kidney failure, sa pangalan ni Jesus. Iparanas kagalingan, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Sa lahat ng nahihirapan huminga right now, Lord, let the breath of life flow, Panginoon, in these people, Lord God, in Jesus' name. Lord, yung kanilang hingin ng sakit, Panginoon, sa kanyang tiyan, Panginoon, Lord God. In the internal organs, Panginoon, right now, Lord God, release the power of healing in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And Lord, sa lahat, Panginoon, Lord God, na may mga strongholds, sa lahat na may mga karga, Lord, in the mighty name and in the powerful name of Jesus right now, get out! Get out! Sa katawan ng mga tao ito, wala kang puwar, wala kang lugar sa katawan ng inyong anak. Sa pangalan ni Jesus, I command this spirit right now, get out! In Jesus' name! In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Thank you, Lord God. Thank you, Lord, that today, Panginoon, Lord God, we witness, Lord God, your power, your authority, Lord God. That just by commanding, Lord God, in our lips, Panginoon, Lord God, Lord, signs, wonders, and miracles, Lord God, will happen. And Lord, a lot of people, Lord God, will witness, Lord God, your power, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, for the miracle, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, by giving us, Lord God, your Son, our Lord Jesus Christ, Panginoon. That we have this opportunity, Lord God, to do greater works, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. Ang buhay ko'y sa'yo, maglilingkod sa'yo, maglilingkod. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Feel the embrace of our Lord Jesus Christ.
kapatid. Isa lang yung message ng Lord sa araw na ito. Sinasabi niya, mahal na mahal na mahal ka niya. Kapatid, lagi natin sa puso ang pag-ibig ng Lord. Na tayo ay makalakad, Panginoon. Na tayo ay tumugon sa Kanyang panawagan. Mag-obey tayo sa Kanyang command. Dahil may malaki tayong gagampanan role in this community, in this age. Kapatid, let's obey, let's humble ourselves, and feel the presence of our Lord all the days of our life. Father God, muli, papasalamat po kami, Panginoon, sa araw nito, God, for reminding us, Panginoon God, we need to unlock, Panginoon God, the power and authority na inyong pinagkaloob sa inyong mga anak. Lord, dalangin po namin, Panginoon God, sa araw-araw, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon God, sa pag-minister po namin sa mga may sakit, sa pagkakast out po namin ng evil, ng demons, Panginoon God. Lord, samahan niyo po kami, Panginoon God. At Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay magtatagumpay anumang klase ng gawa ng kaaway. Ito ay amin ang tinutundukan, niyayapakan, at tinatapos na sa pangalan ni Jesus. Greater works we will do, Lord God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Father God. Kailan po namin binabalik ang lahat ng papuri at salamat pagsamba. In Jesus' name we pray, and with the guidance of the Holy Spirit. Amen and amen.